may posibleng mamor pumasok na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 hanggang sa 5 araw. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Mararanasan ng epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil sa amihan, makakaranas pa rin tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa ilang baybayin ng ating bansa, ng Camarines Sur, Catanduanes, sa area ng Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa Masbate, kabilang na dyan ang Ticao at Burias Islands, southern coast ng Oriental Mindoro, sa isla ng Romblon, southern coast ng Occidental Mindoro, Palawan, kabilang na dyan ang Calamian, Cuyoc, Kalayaan, sa mga seaboards ng Northern Samar, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar sa isla ng Biliran, Leyte, sa southern coast ng Negros Oriental, Capiz, Aklan, Negros Occidental, sa bahagi ng Guimaras, Iloilo, Antique. Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na dyan ang Siargao at Bocas Grande Islands, sa area ng Surigao del Sur, sa eastern coast ng Davao Oriental, Cagayancillo Islands, at sa mga seaboards ng Zamboanga del Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na baybayin, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot. Dito rin sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, makakaranas po tayo ng mga kaulapan na may pag-ulan, bunsod rin yan ng amihan. Partikular ito sa eastern Visayas, sa rehiyon ng Caraga at sa buong Davao Region. For the rest of Visayas, rest of Mindanao, pati na rin dito sa area ng Palawan, hagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may tsansa pa rin ng mga pag-ambon o light rains na dala pa rin ng hanging amihan. Dahil sa amihan, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan na may pag-ulan sa eastern section ng Luzon, ng Aurora, Quezon, Cordillera, Cagayan Valley at sa buong Bicol Region. For Metro Manila and the rest of Luzon, may mararanasan pa rin tayo ng pag-ulan na dala ng amihan for the next 24 hours. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, sa bahagi ng Visayas, inaasahan pa rin natin ang epekto ng malamig ng hanging amihan. Sa nabanggit na lugar, mas mataas pa rin yung chance ng mga kaulapan at pag-ulan sa central at eastern sections ng Visayas. Pagsapit naman ng Martes, January 30 hanggang sa Miyerkules, January 31, dahil sa posible epekto ng trough extension ng isang low pressure area na posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat dito sa areas ng Metro Cebu at sa Tacloban City. So sa malaking bahagi pa rin ng Central at Eastern Visayas, makakaranas tayo ng mga mataas na chance ng pag-ulan sa mga nabanggit na araw. Sa araw ng Martes, at inaasahan na natin matataas ang chance ng thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Pagsapit ng Miyerkules, kaakibat niyan ng paghina ng ating hanging amihan. Buong Luzon, mararanasan pa rin ang epekto ng hanging amihan o northeast monsoon for the next 3 days. So particular dito sa areas ng Northern at Central Luzon, sa mga syudad yan ng Metro Manila at Baguio City, makaranas pa rin tayo ng maaliwala sa panahon for the next 3 days, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan. Inasahan natin na magpapatuloy yung mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan sa eastern section ng Southern Luzon. So sa rehiyon niya ng Bicol Region, particular na sa syudad ng Legazpi City. Inasahan pa rin natin yung mga kaulapan na ito na posibleng mag-persist for the next 3 days. Mas mataas yung chance ng mga pag-ulan pagsapit ng Miyerkules sa January 31. Sa bahagi naman ng Mindanao, so for the next 3 days, makakaranas na tayo ng mga kaulapan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Davao Region. Bunsod yan ng trough o yung extension ng isang LPA na posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pati na rin dito sa area ng Northern Mindanao, makakaranas na tayo ng mga pag-ulan na dala ng trough na ito. Pagsapit naman ng Martes hanggang sa Miyerkules. Sa mga areas na ito, sa central at eastern sections ng Mindanao, maging handa tayo at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan.
Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!